May nangyayari sa bansa, pag tingnan nyo yung political map, tingnan nyo naman ito yung breakdown per area sa NCR. Yeah. Lumalabas na Robredo Tulfo ang nangunguna dito, no? Maaring maintindihan ng mga kababayan natin na lamang na si Mayor Lenny at saka Senator Rafi. Yan ang kalagayan ng tandem na to. Pero tanda natin, hypothetical to. Hindi natin alam kung matutuloy itong tandem na to. Si VP Duterte kasi nag-ano na siya nagsabi na siya, natatakbo siya. So last year, buong year, last year, talagang lahat ng tandems tambak, no? Etong specific tandem na to, between 15 to 25 percentage points ang lamang ng Sara Duterte, Amy Marcos na tandem. Ngayon, dikit na. Iba commission, yung iba non-commission. So ang ilalabas namin syempre yung non-commission. So ito, isa sa non-commission po to. Meron kaming ibang pairings, kasamang iba-ibang mga kilalang politicians natin. At ilalabas rin ho namin yung probe na yon. Pero ito kasing pairing na to, ito yung pinakamalapit sa isa't isa. Dikit na sila ngayon, no? Maaring maintindihan ng mga kababayan natin na lamang na si Mayor Lenny at saka Senator Rafi. Pero actually kasi may margin of error tayo na plus minus 3%. So talagang tied lang yan. Dikit na dikit. So yan ang kalagayan ng tandem na to. Pero tanda natin, hypothetical to. Hindi natin alam kung matutuloy itong tandem na to. Siyempre hindi naman to ang lalabas sa eleksyon natin. Matagal pa yung eleksyon natin. Ito ay indikasyon lang, no? Nagta-tighten yung race. May mga alternatives na from VP Duterte. Tanda, si VP Duterte kasi nag-ano na siya nagsabi na siya, natatakbo siya. So last year, buong year, last year, talagang lahat ng tandems tambak, no? Etong specific tandem na to, between 15 to 25 percentage points ang lamang ng Sara Duterte, Amy Marcos na tandem. Ngayon, dikit na. So may nangyayari sa bansa, pag tingnan nyo yung political map, tingnan nyo naman ito yung breakdown per area sa NCR. Yeah. Lumalabas na Robredo Tulfo ang nangunguna dito, no? Tingnan nyo yung tambak 56% to 22%. 22% sina VP Duterte at saka Senator Marcos. Sa balance to zone, 61% po si Robredo Tulfo. Sa kabila naman, si VP Duterte at saka Marcos, 23%. So, makikita nyo yung balance to zone at saka NCR, mas dilaw, mas pink, mas nagliliin, no? Hindi ibig sabihin lahat ng region ganyan, ha? Kasi for example, sa balance to zone, ang Cagayan Valley talagang Duterte yan, no? Ilocos, Duterte Marcos pa rin yan. Pero pag bumaba tayo pag tinignan yung kabuuan, balance to zone at saka NCI, doon ho ang baluarte ng Robredo Tulfo, yung tandem na to. Pangalawa, sa Visayas po, Prof, sorry Prof, sisingit ako, Ilocos, Duterte Marcos, because of Amy. Yes, because of Amy, no? And in many places there, malakas pa rin yung Marcos. Nagdadala ng boto sa kanila, no, sa grupo nila. Sa Mindanao naman, tabla sa tabla sa Visayas, pero yung Mindanao is another story. That's like sobrang tambak din naman sobrang yung pink. Sara. Oo. So yan, nakikita niyo naman. So yung ganito ka-tight yung race at ganito rin yung hindi ko kasi alam kung nakuha niyo yung yung political map na nilabas namin this morning. Pag tingnan niyo yung map na yon, pink Luzon, NCR, pink yan. Sa gitna, tied sila, up for grabs yan. Tapos sa baba, Mindanao, yan, nakita nyo na, ayan po. So, makikita nyo yung map, Balance Luzon, NCR, that's North and South Luzon, lahat yan, pink na yan, no? I mean, dyan nangunguna, no? Nakita nyo naman, lalaki ng tambak ng Robredo Tulfo. Prof, si Chicky Verhel po ito. So, ibig sabihin po ba nun? Kasi dati, di ba, yung pagitan ng dalawang tandem na to, sabi mo, 15 to 20 points. Kumbaga, pabor kay VP Sara and Senator Amy Marcos, no? Pero sabi mo nga ngayon, nakita natin, 45 and 42. So, close na close. Sabi mo, parang tie na. Statistically, anyway, tied siya. Ibig sabihin ba nito ay nag-strengthen yung Rafi Tulfo and Lenny tandem o nag-weaken
yung Aimee and Sara tandem? Okay, pag titingnan natin over the last 12 months, definitely nag-strengthen ang Robredo Tulfo tandem kasi tambak nga sila whole of last year 15 to 25 points ang lamang ng Duterte Marcos. Ngayon, humabol sila. Pero kung quarter to quarter, parang humina ng konti, no? Yung kay Mayor Lenny at saka Senator Raffy. Kasi nung first quarter, ito yung numbers, Duterte Marcos, 40%. Robredo Tulfo 44%. So doon makikita mo talagang may lead sila doon. No first quarter of 2026. Pero yung lead na yan wala na, technically tied na sila ho. Dikit yung laban. Pero ibig sabihin competitive yung 2028 race natin if it was going to be, if the elections were held during the survey period na July 4 to 11. Yeah. Pero yung battleground, Visayas po. Okay? Marami pa hong undecided, no? Naghahat. Well, it's more than it's more than 10 percentage points, no? Yeah. So 8% ang nagsasabing wala silang sasagutin. Don't know, that's 12 percentage points. 12 points, 12% pala, sorry. 13%. So about 13% are still undecided. Pero So ganyan kadikit, may undecided ka pa, it's a close competition.